as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong lingkod, Ner Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan nga ng Panginoon, tayo ay hindi nalipol. Sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos, ang mga yaoy bago tuwing umaga. Welcome po dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At ating binabati ang atin pong mga taga-subaybay, mga nanonood sa atin pong Facebook page. Si Marlon Manipon ng Tarlac City, Sally Dimaano ng Calaca, Batangas, si Sister Melos Noval ng Talisay, Cebu, si Belia Magsino, Elsie Ramel ng Bayumbong, Nueva Vizcaya, at Joseph Sanggalang ng Gloria, Mindoro Oriental. Salamat po sa inyong maagang pagising. Ganon din po lahat ng atin pong mga tagapakinig sa radyo. Kayo man po ay nasa sasakyan o nasa inyong mga tahanan, kayo po ay welcome dito sa ating palatuntunan na Rise and Reflect. At muli ko po kayong inaanyayahan na subaybayan po ang ating natatanging pag-aaral sa gabi. Tuwing alas 7 ng gabi, ang Revelation of Hope. Patuloy po yan na aming ihahandog sa inyo tuwing alas 7 ng gabi, Revelation of Hope. Huwag niyo pong kakaligtaan sapagkat tiyak na kayo po ay pagpapalain sa mga pag-aaral na ito. Ganon din po ang atin pong radio clinic. Mamaya po, gabi rin, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Diyan po ay pwede kayong tumawag, magtanong sa atin pong mga doctor na on air. Ano po? Kaya inyo pong samantalahin tuwing linggo, Martes at Huwebes ang atin pong radio clinic sa ganap na alas 6 ng gabi. At patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makilahok sa atin pong Bible School on Air na nagpasimula po pero hindi naman po ito matatapos at magpapatuloy po tayo. Ang inyo lamang pong gagawin ay ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address. Kung kayo po ay nasa Facebook, inyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong mga pangalan at kompletong address para matanggap po itong ating Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia
para sa isang makabuluhan at mas masaganang buhay. Explore. Inyo pong matatanggap ito kung inyo pong ite-text or i-comment ang inyong mga kompletong pangalan at address. Para naman po sa mga nasa radyo, nakikinig sa radyo, ang atin pong numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ay magpapatuloy dito sa atin pong programang Rise and Reflect, at dito ay nais nating pinasisimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. Mula po sa Ang Bible Pinoy Version, tayo ay dadako sa Kabanatang 6 ng Ecclesiastes, talatang 7 hanggang 12. Lahat ng pagpapagod ng tao ay para may makain siya, pero di siya nasisiyahan ng todo. Ano bang lamang ng matalinong tao sa bobo? At anong mapapala ng mahirap kung alam niya kung paanong mamuhay ng maayos kasama ng iba? Mas okay pang makontento sa kung anong meron ka kesa sa maghanap ng kung anong wala ka. Mahirap din itong maintindihan at parang paghahabol sa hangin. Kung anong meron ka ngayon, na-decide na dati pa. Alam natin kung ano ang tao at di niya kayang manalo pag nakipagtalo siya sa mas malakas sa kanya. Mas maraming sinasabi, mas lalong walang sense. Anong mapapala ng tao dito? Sino bang nakakaalam kung anong mas mabuti sa taong nabubuhay ng maikling panahon? Isang buhay na puno ng tanong na mahirap masagot at nawawala na parang anino. Sino bang makakapagsabi kung anong mangyayari sa kanya pagkatapos ng buhay niya dito sa mundo? Ang ating buhay dito sa mundo ay may mas higit pa, kaibigan. Ang isa sa pinakaunang video game ay ang Pac-Man. Siguro kayong mga kabataan ay hindi na ito inabot, ngunit yung mga nakatatanda ay natatandaan ko na ito ay isa sa mga sikat na laro sa video. Para laruin yon, gagamit ka ng controller para mag-navigate ang isang dilaw na hugis sa pie, parang bilog, na karakter sa isang maze habang kumakain ng mga tuldok at prutas. Ang layunin siyempre ay para kay Pac-Man at kalaunan ay kay Miss Pac-Man upang maiwasang kainin ng mga multo. Huwag kang babagal-bagal o ikaw ay kakainin at matatalo sa laro. Sa Ecclesiastes, Kabanatang 6, talatang 7, ulitin ko ang sinabi ni Solomon. Lahat ng pagpapagod ng tao ay para sa kanyang bibig, gayon may hindi nasisiyahan ang kanyang panlasa. Laging may hinahanap. Sa mga talatang ito at sa kabanatang ito ng Ecclesiastes, talatang 7 hanggang 12, tinatawagan tayo ni Solomon na maghinay-hinay. Nag-transition siya sa isang mahabang saksyon ng mga salawikain o maikling mga kasabihan na nagpapatuloy sa mga kabanatang 8, 10 at 11. Bago magtapos sa sikat na tula tungkol sa kamatayan at namamatay, ang kanyang huling salita sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tao. Pamumuhay sa tamang relasyon sa kanyang manlalalang. Ang mga salawikain na ito ay parang mga palaisipan at ang kahulugan nito ay hindi laging naiintindihan sa unang pagbasa. Iyon ay dahil sa kanyang disenyo. Kaya sundin natin ang panawagan ng mangangaral na mag-isip ng malalim at magnilay-nilay sa banal na kasulatan. Sa ating mabilis na mundong ito, mukhang countercultural na mag-slow down. Masyadong mabilis ang takbo ng ating mga buhay. Isaalang-alang natin ang talata ngayon, kaibigan. Sa talatang 7, sinasabi ng manunulat, ang pagpapagal ng bawat isa ay para sa kanilang bibig, ngunit ang kanilang gana ay hindi nasisiyahan kailanman.
Ano ang ibig sabihin ni Solomon? Ang malinaw na sagot ay ang mga tao ay maaaring maging katulad ni Pac-Man. Nagtatrabaho tayo para makakain, tapos ilang sandali lamang ay gutom na naman tayo at maghahanap muli ng kakainin. Ngunit isaalang-alang natin ang kasabihang ito ng kaunti pa. Ginamit niya ang negatibong salitang toil or magpagal, samantalang pwede niya sanang ginamit ay ang mas neutral na salitang work o magtrabaho. Higit pa diyan ay ang appetite or gana na sa Hebreo ay nephes, which also means something like one's being or life. Isang nilalang o may buhay. Bakit niya ginamit ang mga terminong iyon? Ano ang ibig niyang sabihin sa satisfied or nasisiyahan at ano pa ang sinasabi ni Solomon na hindi nasisiyahan sa kanyang aklat? Sinasabi ba niya na maaari tayong maging katulad ni Pac-Man na walang katapusang gumagalaw sa isang maze o palaisipan, kain ng kain na sa bandang huli, kung hindi magiging maingat ay siya naman ang kakainin? Kaibigan, totoo. Maliban sa pagtatrabaho upang kumain, ay may mas higit pa na mahalaga sa ating mga nilalang, sa ating mga tao. Yon ay ang kilalanin na ang Diyos lamang ang higit sa lahat na makapagbibigay ng kasiyahan sa atin. Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mateo, Kabanatang 4, Talatang 4. I-consider natin ang sinabing ito ng ating Panginoon sa Mateo, Kabanatang 4, Talatang 4. Hindi lamang tayo nabubuhay sa pagkain o sa kanin o sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaibigan, tatanggapin mo ba ang imbitasyon ng mangangaral na kilalanin ang masigit pa sa pagtatrabaho at pagkain? Kung gayon, ano ang ilang practical na hakbang na maaari mong gawin upang gawing mas regular na bahagi ng iyong buhay ang mag-slow down, magnilay-nilay, magbulay-bulay sa salita ng ating Panginoong Diyos? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At habang ginagawa po ninyo ang inyong mga reflection, inyo pong pakinggan ang isang natatanging awit na inihandog o ihahandog sa inyo ng atin pong kaibigang si Naomi Baloro, ang awiting Kung ang Sagot ay Di Sapat. Pakinggan po natin ang makalangit na awiting ito. Kahit bundok man ang unang pagsubok, hinarap, inakyat, nagwagi, at pagsapit mo sa patag, nakita ang aninong halos di mo at sa sarili ang akala mo ay kaya. Taglay mo't ang gabay ay salita, subalit sa pasanin kay bigat susuko na sinaulo mong talata. Sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sagot niya sa dalangin,
sagot ay di sapat, nariyan siya. Huwag nang magtanong pa, bakit nga ba? Landas ng ating Diyos ay alamin. Papanatag ang damdamin, tanaw mo kanyang layunin. May luha man, tagumpay ay kakamtin. Kung ang sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sagot niya sa dalangin mo'y higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapa. Kung ang sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung ang sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sagot niya sa dalangin mo'y higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapa. Kung ang sagot ay di sapat, kung ang sagot ay di sapat, kung ang sagot ay di sapat, nariyan siya. Maraming salamat, Sister Naomi, sa mensahe ng awit na iyong inawit sa umagang ito para sa ating mga tagapakinig at para sa ating Panginoon. Kaibigan, ngayon ay dadakot tayo sa ating pananalangin at nais kong makasama ka. Saan ka man naroroon, tayo ay manalangin. Salamat dakilang Diyos sa iyong nagbibigay buhay na salita. Salamat sa iyong walang sawang pagmamalasakit sa amin. Amin pong ipinapakiusap ang paggabay ng Banal na Espiritu. Lalong-lalo na po sa panahon na kami po ay nagbabasa ng inyong banal na aklat. Tulungan kami, Panginoon, na palalimin ang aming pagkaunawa sa mga katotohanang nababasa namin o aming napapakinggan. Katulad po ni David, ang salita mo ay ilawan sa aming mga paa, liwanag sa aming mga landas. Kaya tulungan niyo po kami na magkaroon ng pagnanais na laging tunghayan, basahin, pagnilay-nilayan ang inyong banal na salita. Ngayong umaga, dakilang Ama, akin pong tanging inilalapit ang inyo pong mga anak na nakikinig ngayon. Si Sister Elma Flores, Sister Belia Magsino, mayroon po silang mga pasanin dakilang Diyos. Kahilingan na kanila pong inilagay sa comment section. Nakikita nyo po ang mga kahilingang ito, Panginoon. Na babasa nyo ang kanilang mga kalooban, ang kanilang mga kaisipan. Kaya't akin pong hinihiling, Panginoon, na inyo po sanang pakinggan ang mga kahilingang ito at makamtan po nila ang katugunan na nagbubuhat sa inyo. Amin din pong idinadalangin ang inyo pong pag-iingat sa bawat isa sa amin sa buong maghapong ito sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli, kaibigan, sa inyong pagsubaybay. Kami po ay nagagalak na makasama kayo sa ating munting pag-aaral ngayong umaga sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. At muli ko po kayong inaanyayahan na sundan ang atin pong natatanging pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope mamaya sa ganap na alas 7 ng gabi. Magpapatuloy po ang atin pong Revelation of Hope, isang natatanging pag-aaral na inihanda para po sa
bawat isa sa atin. At tiyak ko po na kayo ay maraming matututunan sa ating pag-aaral na ito. Kaibigan, amin din pong patuloy kayong inaanyayahan na inyo pong subukang pag-aralan. Ito pong aming Bible Study Guide na ipinamimigay. Ito po ay libre. Mapapasa inyo ang araling ito kung inyong ipapadala ang inyong mga pangalan, ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero. Ang atin pong numbers ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito po ang inyong kaibigan, Ner Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya na patuloy niyo pong subaybayan ang mga palatuntunan dito sa ating himpilan. AWR 89.1 FM. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.